Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat and welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na weekly reading for October 6 hanggang October 12. So Scorpio, kunin nyo lang po yung mga karesonate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Scorpio yun, relax lang po kayo, okay? Use your intuition para makuha nyo po yung akmang messages na para sa inyo mula sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So Scorpio, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. Yan lang po yung only way para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Scorpio. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo sa buong October 6 to 12? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Two of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ace of Swords. Wow, napakaganda. In the area of what you need, you have the Hangman. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Wands. Beautiful. In the area of your near future, you have the King of Cups. Nice. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Seven of Cups. In the area of your fortune, meron kang the Three of Swords. Wow, nasa fortune area mo siya. Ibig sabihin, naghihilom ka na, moving on from something, nagiging mabuti na yung lagay mo. So, congrats po. In the area of your challenge, divine messages, meron po kayong the Emperor card. At ang outcome niyo po for the week, eto yun, mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background, meron po kayong the Hermit card. Napakaganda nito. Hermit card's all about you trying to assess, no? Parang iniisip mo mabuti kung ano ba yung katotohanan. Nag-soul searching ka eh. Nakita ko kasi rito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, parang nanggaling ka sa medyo mabigat. No, Scorpio, mabigat, mahirap, makadurog puso, o kaya talaga namang kaya nakita ko rito talaga may moving on eh. Parang ready ka na to stand up for yourself, to start again, to have a fresh start, to have a new perspective in life. Pero ngayon, ang bala mo talaga hanapin yung saysay ng buhay. Hanapin yung magbabalik ng passion mo, magbabalik ng sigla mo, magbabalik ng pag-ibig sa puso mo. Hindi para sa bagong pag-ibig, no? Kundi para bumalik yung love mo sa life mo, okay? Nakita ko rito, be honest with yourself. Okay? Your actions reflect your integrity. Kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo, kailangan talaga alam mo kung ano yung gusto mo at alam mo yung ayaw mo. Wala ka ng time para sa mga kalokohan ng iba or pasikot-sikot ng iba or hindi ka siguraduhan ng iba. Parang ayaw mo nang magkasya o pumasok sa isang sitwasyon na mahihirapan ka lang din. Parang this time around, you want to be really find the truth and find what sticks, find what lands in your life. Na parang pangmatagalan na, panghabang buhay na, ayaw mo na ng paiba-iba, ayaw mo na ng, you always feel lost kasi minsan. Pag halimbawa meron kang ginagawa and then parang, ano ba yan? Ano na nangyayari? Parang hindi na to yung gusto ko, parang ganyan. So, now is the right time for you to find the truth, find what you want, and find what's authentic for you. So, ngayon, kung balak mo magbakasyon, go, bakasyon ka, punta ka sa park, or maganda. Sa nature, nature trail ka, or hiking, or walking, talagang moment for you to feel the surroundings. Kasi yun yung mga pagkakataon na parang mas liliwanag ang isip mo. Kasi payapa ka eh. You're in your zen zone. So talagang makukuha mo yung intuitive downloads from your higher self, from your spirit guides or angel guides para mahanap mo yung sagot sa mga hinahanap mo. Okay? So ngayon, nakita ko talaga lay low ka muna and then find the answers that you seek and it will come to you. Pero wag mo daw puwersahin, kitang ko yan dito. Darating yan naturally. Kaya just day by day, daanan mo lang ang buhay mo and it will come. Okay? In your center, meron po kayong Two of Pentacles. Nakita ko rito, you're trying to balance everything. Especially po pagdating sa inyong pamilya, no? Baka may mga power dynamics dyan sa pamilya or power struggle. Halimbawa, laging kamay na bakal si tatay or si nanay ayaw niya makinig ng paliwanag ng mga anak or yung mga anak mo halimbawa naman ay matigas ang ulo, hindi na sumusunod halimbawa. So, may mga power dynamics sa bahay. Ganoon din sa trabaho na parang
You just want to address the issue, yung power struggle, particularly in home or family or in your dreams. At gusto mo nang maputol yung mga old pattern, yung mga maling paulit-ulit na lumalabas sa problema o kaya trauma, no? O kaya mga abandonment issues, abandonment fears na parang hindi mo kaya mag-isa, hindi mo kayang ma-juggle yung mga bagay-bagay, kailangan na ma-address yan para kung umalis man yung isang tao, kayang-kaya mo ito. O kaya codependency, masyado kang palaasa sa iba, panahon na para i-juggle mo yung mga pangailangan mo so that kayang-kaya mo siyang hawakan on your own na hindi mo na iisipin, ay kailangan ko muna hintayin si nanay, hintayin ko muna si partner, hintayin ko muna yung anak ko. Parang you know, you need to really balance on your own. Para kung ano man yung dumating, kung ano man yung mga issues na dapat i-address, kayang-kaya mong panghawakan at hindi mo na kailangan pang maghintay ng approval ng iba, parang ganyan, no? Nakita ko rin dito that you need to listen to your body, ha, Scorpio. Nakita ko kasi gawa ka ng gawa, trabaho ka ng trabaho eh. Some of you parang latang-lata na or nababurn out na. Kaya nga soul searching eh. Para kailangan talaga mahanap mo yung sarili mo. Kung ano yung dapat pangalagaan, kung ano yung dapat ingatan, kung ano yung dapat i-value. Because you're having too much in your hands. Nakita ko yung tanggap ka ng tanggap, especially responsibility, obligasyon, o kaya sa workplace mo, parang lahat na lang tinatanggap mo, hindi ka marunong mag-reject, especially kung busy ka na. Learn to really take care of yourself. Okay, kailangan mo ng balance sa buhay. Especially kung ano yung mga magpapa-energize sa'yo, kung ano yung nag-drain ng energy mo. Naku, yan ang kailangan mong bitawan. Halimbawa, lahi kang nagiinom kasi masaya dun, party-party, pero kinabukasan naman hindi ka nag-function sa work. So, dire-drain ka nun everyday, hindi lang performance mo or um, pagkilos mo, kundi yung katawan din. So, kailangan talaga inaalis mo yung nag-drain sa'yo. Nakita ko rin dito, time for you to rest, ha? Hindi pwedeng gawa lang ng gawa. Hindi pwedeng galaw lang ng galaw. Kailangan may time ka rin for yourself. Mag-diet and exercise, okay? Para yung mga pinapanghawakan mo daw, mapanghawakan mo for a very long time. Nakita ko dito, for others to ha, nakita ko very very clear. For others, Scorpio, hindi po para sa lahat. For some. Nakita ko yung message na kailangan mo na daw mag-decide sa isang bagay at medyo nalilito ka, especially here with the Seven of Cups. Litong-lito eh. Hindi ka makapag-decide kung ito ba o ito. Parehong mahalaga pero parang nahihirapan ka na kasi. Medyo mabigat na at saka parang pagod ka na din kaya parang kailangan mo na mamili. So nakita ko rito, you need to soul search. Hanapin mo muna mabuti sa sarili mo kung ano yung mas mahalaga. Take your time, narinig ko din, in your decision, in deciding on this para tama yung iyong desisyon para mapili mo yung tamang pipiliin. Para sa iba to ha, nakita ko yan. So, good luck po sa iyong mga choices. The Two of Pentacles, you have the Seven of Wands. Yes, nakita ko here, whatever you're trying to decide, learn to stand by on it. Parang panindigan mo yung magiging decision mo, kung ano yung mga bagay na ayaw mo na at paparatilihin mo sa life mo based doon sa soul searching o paghahanap mo ng kalinawan o kasagutan sa mga questions mo. Kitang-kita ko rito that other people will really try to persuade you, guluhin ka, hamakin ka, or apak-apakan ka sa desisyon mo na ito. Pero sabi mo, I need to impose this decision not just for you but also for other people. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ito ay power dynamic sa pamilya at gusto mong itama yung mga posisyon at i-impose yung lugar mo sa pamilyang ito, sa bahay na ito, nakita ko rito, stand your ground. Para kang nanay or tatay or main sole provider o breadwinner na parang for a very long time parang feeling mo kinakayan-kayanan ka na or inapak-apakan ka na or ginagamit ka lang pero hindi tinitignan yung welfare mo. Panahon na para i-impose yung batas, parang ganyan. And show them who you are, show them what you can do, kung ano yung naambag mo sa pamilya na ito o sa bahay na ito. You need to really show them na, uy, ito ang posisyon ko, kilalanin nyo naman, parang ganyan. And nakita ko maglagay ka ng barikada against other people ha, na hindi na talaga nakatulong sa'yo. Because some people in your life talagang panggulo lang. At talagang lumalamon na malaking oras mo imbes na maglaan ka ng oras sa mas maayos, mas maganda. You really need to put boundaries na, okay? O mag-set ka na ng limitasyon para makapag-focus ka sa mahalaga sa'yo, okay? In the area of what you want, you have the Ace of Swords. You want clarity this time.
Nakita ko rito na parang medyo malabo kasi, especially in your challenge. Kaya kailangan mo ng kalinawan sa mga bagay-bagay. Sa mga view, parang litong-lito, parang ano ba gagawin ko dyan? Mahalaga pa ba to o bibitawan ko na? Ngayon, kayo pa pinapaalahanan ng spirit guides mo na maging matured ka. Okay? In your approach sa mga bagay-bagay, especially here with the King of Cups, kailangan talaga, alam mo yun, parang ikaw yung eldest in the room, ikaw yung pinakamatanda in the room to decide and be matured in your actions and your decisions para tamang-tama yung action mo. With the Ace of Swords, the clarity, especially po in your communication, okay? Mercury, the planet, is entering Scorpio, ikaw, sa buhay mo this time on October 6. So, ano epekto yan sa inyo mga Scorpio? Tatalas ang iyong communication skills this time. At ito'y mag-aalaw sa'yo para magsalita ng totoo, ng may tapang, may confidence, may lakas ang loob. No? Ito yung mag-focus ka sa mga bagay na, alam mo yun, no one says. Parang babasahin mo yung kilos, yung facial expression, yung ginagalaw, kumpara sa sinasabi. No? Para maramdaman mo kung ano ibig sabihin. Parang reading between the lines and body language, parang kanyan. So, kung ikaw may kipag-usap, at sasabihin mo yung gusto mo, sasabihin mo yung mga kinakailangang pag-usapan, tatalas talagang isip at puso mo dito at makukuha mo yung kasagutan, makukuha mo yung katotohanan. So ngayon, kitang-kita ko yung talas, yung galing mo, yung husay mo sa pakikipag-usap sa negotiation, kay boss, sa kamag-anak, sa kapatid, sa magulang, sa family dynamic, o kaya sa negotiation mo or agreement, no? Kitang-kita ko yung husay mo this time. So gamitin mo to ng tama. Make sure na pag-aaralan mo yung sasabihin mo para hindi ka rin ma-misinterpret, ha. Wag daanin sa emosyon. Yung nakita ko rito. Wag daanin sa emosyon para matumbok mo ng tama yung communication moving forward. Para yung kalinawan na sinisik mo from other people ay talagang makuha mo siya. The Ace of Swords, the Four of Swords, yes. Here, sabi ng spirit guides mo na just relax. Relax in this conversation. Kapag mas relax ka, mas lilinaw ang isip mo, mas magiging payapa ang paligid. Kapag payapa ang paligid at ikaw ang emosyon, mas magiging tama yung hakbang mo. Cerebral, kumbaga. Parang it's all about the mind. It's all about how you perceive things logically more than emotionally. So, mas pagpayapa, kalmado ka, mas maatake mo to ng maayos. Okay? In the area of what you need, you have the Hangman. Hangman's all about you being patient. Okay? Nakita ko rito na kung minsan may mga aberya, minsan may mga delay, anong gagawin natin? Magmamaktol ba tayo? Hindi. We should be very, very patient and focus on what to improve to see kung ano yung mga bagay na magiging magandang resulta. Halimbawa, pero kang problema and then parang ano ba to, hindi ko magana, ano ba dapat kong gawin? Maghahanap ka ng ibang perspektibo. Mag-shift ka ng focus mo para makita mo, ay, mali pala yung paraan ko. Ito pala yung dapat kong paraan. So, may isip mo yung other options or other ways to solve your problem. So, huwag ka kaagad susuko kapag halimbawang itong solusyon mo hindi gumagana. Meron pang ibang paraan para matumbok yan. Baka kasi pag ito yung problema, ito yung solusyon mo, hindi gumagana, isipin mo agad, ay siguro hindi para sa akin yon, hanap na ako ng iba. So ngayon, find the truth. Mag-isip ka muna ng ibang paraan, baka meron pa ibang ruta patungo pa rin sa same goal. So ngayon, take your time. Narinig ko rin dito na upuan ng problema, hindi pwedeng iiwasan, hindi pwedeng busit na busit agad. Sometimes you need to calm down yourself, relax, zen, para maisip mo at mahanap po yung tamang solusyon forward. Okay? Napakaganda for you. The Hangman, the Three of Cups. Nakita ko ito, sabi ng spirit guides mo. Other people will help you move forward with this. Okay? Hindi mo daw to kailangan gawin mag-isa. Kung medyo nahihirapan ka at pagod ka na at medyo hindi mo nakikita yung sagot, halimbawa sa trabaho, tapos type ka ng type pero ganoon pa rin yung outcome, mali pa rin. So, bitaw ka sa parandalian and then enjoy muna your life. Go on with your friends, go on with your colleagues, mag-relax kayo, party kayo, o kaya bakasyon, o kaya kain kayo sa labas. Kung ayaw mo gumastos, kahit sa bahay lang, manood ka na YouTube, no? Just to feel relaxed, just to enjoy your moment. Parang be present ka muna sa buhay mo. And then kapag okay ka na, doon lilinaw ang isip. Parang, okay now, gets ko na. Teka, balikan ko lang yung computer ko, tatype ko lang to. Kasi relax ka na eh. Wala nang pagpupuwersa eh. Hindi mo pinipilit yung sarili mo, yung utak mo na mag-come up on a decision. Kasi ngayon, relax. Parang ganyan. So,
Kapag talaga na-enjoy mo yung buhay with your loved ones, with your family and friends, doon talagang payapa ang isip at puso. At lalawak yan, sinasabi ko sa'yo. Minsan ako, naglalakad-lakad sa labas o kaya nood muna akong TV, hinga muna ako, lakad-lakad ako sa balkonahe o kaya sa hagdanan ko, lakad-lakad lang ako dyan, pabalik-balik, just to unwind and tumingin na ibang bagay sa paligid. Doon kasi pag nakakulong ka sa kwarto mo lang o kaya sa trabaho mo, sa cubicle mo, nakakaano yan nakakalimit ng brain. So, lakad-lakad ka lang, makakabuti yan sa'yo. O kaya talk with your friends, kain kayo sa cafeteria o sa canteen, mamaya makakaisip ka na ng paraan. Parang ganyan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Three of Wands. Three of Wands, yes, may naghihintay na para sa inyo. Kaya parang kailangan mo na mag-decide, no? Kitang-kita ko rito the card of decision. Sabi ko nga sa inyo kanina. Kaya kailangan mo nang balansehin. Ito ba o ito? Especially po, nasa Libra season tayo on October 6 to 12. Kaya kailangan talagang balansehin mo. Ito ba maganda o yan? Teka, parang okay to. So, use the pros and cons, the advantages and disadvantages sa mga pinagpipilian mo. And then, boom, talaga naghihintay na para sa'yo para humakbang ka, no? So, nakita ko talaga dito, things are changing for the better. Kaya kailangan talagang actionan na or maging decisive na. Because what you've been waiting for ay nandito na para sa'yo. Ganyan, okay? So, ngayon, stand your ground. Pagdating sa decision na yan, parindigan, talagang defend it, and use your might to really explain para sa kanila, sa mga hindi makakaunawa sa decision mo. Because nakita ko talaga, larga ka na eh. Parang you're set off eh. Patungo ka na sa mas maganda at mas maayos eh, no? So nakita ko talaga here also, parang matagal mo itong pinagandaan eh. Matagal gustong tulayan, pero ngayon lang nagkakaroon ng traction. The Three of Wands, you have the Emperor card. Wow, dalawang beses tumabas yung Emperor. It's all about you being brave. Brave to accept, brave to face the truth, brave to go on with the truth at hakbangan. Kasi parang yun daw kailangan na lang dito. Tapang para solusyonan, para hakbangan yung isang bagay. Parang hindi siya mangyayari kung hindi ka magiging matapang. Parang hindi siya aandar kung hindi ka magde-decide. Parang ganon. So, your ability to control your life, the ability to make a move is yours. Doon talaga to magubunga kung kikilos ka, okay? In the area of your near future, meron po kayong King of Cups. Nakita ko rito talagang emosyon ay payapa. Okay, payapang buhay, tahimik, zen. Hindi mo hinahayaan na yung puso mo ay makaapekto, especially here with the Three of Swords, makaapekto sa iyong mga desisyon, okay? Dito, tinatawag ka talaga ng spirit guides mo to be matured this time. Okay? Kailangan pag-usapan yung mga bagay na seryoso, ng kalmado, hindi sumisigaw, hindi nagbobolyawan, hindi nag-aaway-away, hindi nagkataasan ng ego. Okay? Tahimik lang, kalmado lang, balansehin ang mga bagay-bagay and then use your head. Nakita ko rin dito na bantayan ng dila, bantayan ng boses, bantayan ng salita, hindi pinag-iisipan. Ngayon, you're being asked, Scorpio, to be matured enough sa pagharap mo sa mga bagay-bagay para hindi maging komplikado at para maharap mo siya ng maayos. Okay? King of Cups, the Two of Wands. Yes. Sabi rito, upo muna tayo, step back, and then think. Recuperate. Pag-isipan mo na mabuti yung sasabihin, paplanuhin, gagawin, actionan bago tumulay. Okay? Mas importanteng kalmado ka. Nakita ko rin dito, kung medyo may pangamba ka, may takot ka sa hakbang mo, magkaroon ka daw ng heart-to-heart talk with special someone. Pwedeng lover mo to, tatay, kapatid, anak. At talagang siya eh, yung masarap siya kausap, yung parang no judgment, tapos magaling din magpayo, no? Talagang full of wisdom din. Para yung kaligawan mo, naliligaw ka, magkaroon ka ng direksyon, magkaroon ka ng linaw because of this talk. Kaya kung meron kayong mga mapagkakatiwalaang kaibigan o kamag-anak or family member na pwede mo makausap sa'yo mo, huy, itong plano ko, itong idea ko, sa tingin mo anong tama kong gawin. So, siya naman magpapayo sa'yo, papakinggan mo, lilinaw na yung step forward. So, makakaabante ka na, makakasulong ka na with the Three of Wands rather, kasi nagets mo na from this communication yung dapat gawin. Okay? So, napakaganda for you. Step back, mag-isip, magplano, have a heart-to-heart talk para maging mas maganda yung tatahakin mo. In your challenge, you have confront fears. Yes, harapin ang takot. The cave you fear to enter,
holds the treasure you seek. Bravery, healing, and reclaim. Yes, the more natakot ka, mas magandang mas harapin mo yan. Para all in all matapos na, mawala na yung mga takot ka ba, alinlangan, para matumbok mo na yung kailangan mong tumbukin. Another message, face your inner demons. Don't be afraid of darkness. There's a light nearby. Transform and integrate. Yes, harapin mo talaga yung mga bagay na nakakadurog sa'yo, mga kinakatakot mo, mga iniiwasan mo. Kapag naharap mo na yan, wala lang kahit na sinong tao ang pwedeng gamitin yan against you. Okay? Because you're already reconcile with your darkness eh. So, harapin mo yung katotohanan, harapin mo yung para sa'yo, um, iwaksi mo yung mga mali para walang kahit sino man ang makagamit yan against you. In your challenge, you have the Seven of Cups. Litong-lito ka na. This is a card of confusion. Meron ka mga pangarap pero hindi mo alam kung paano siya dadalhin sa lupa o ma-create in your reality. Nakita ko rito that your spirit guides are telling you, ask your heart, your intuition, your trust, your gut instinct, kumbaga. So, i-align mo yung isip mo sa desires mo. Kailangan naka-center yan, naka-align. Kailangan mo daw labanan yung self-sabotage thoughts mo at magkaroon ka ng positive affirmation sa mga bagay na gusto mo. Kasi tinan mo siya, naimili siya, alin dito, alin dyan ang maganda, kailangan maayos, kailangan perfect para pag ginawa ko, okay ang lahat. Pero, litong-lito ka, ito ba, yun ba, hindi mas maganda to, mas okay to. So, hirap na hirap ka mag-decide. So, sabi ng spirit guides mo, use your intuition. Alin ba dyan yung malapit sa puso mo na alam mong aligned sa desires mo this time. Halimbawa, pangarap mo makapag-aral or buuin tong negosyong to or pumunta sa Japan. Kung ano man dyan ang mga pangarap mo na iniisip mo, alin ba dyan? Ano ba yung next big step? Ano ba yung best options? Ask yourself. Listen to your gut. Listen to your intuition. Alam mo kung anong gusto mo. Kaya, itapon mo sa bintana yung self-sabotage. Yung parang iniisip mo na naman, ay hindi ko kaya yan. Ay wag na lang yan kasi mahina ako dyan. Ay wag na lang yan kasi baka matalo lang ako dyan. So lagi kang negatibo. Namimili ka pa lang dito ha, pero negative ka na. So always start with positivity. Para makita mo yung ganda, yung potential, yung promise ng isang idea. Tingnan mo daw muna doon sa perspektibong ganon. Saka mo tignan kung pwede sa'yo, kung aligned ba sa desires mo. So ngayon, pag-alabin mo yung passion mo para maisip mo yung right option here, okay? Okay, sayang yung mga option kung pinapangunahan ka ng takot eh. So, just relax, okay? And trust yourself. Seven of Cups, the Moon. Yes, the Moon card's all about unclear, mga hindi sigurado, mga malalabo. Kaya talaga hindi ka makapag-decide kasi nalalabuan ka pa. So ngayon, take your time. Parang narinig ko naman, wala naman nagmamadali sa'yo eh. So, take your time in knowing what's the next big step or what's the best option para sa'yo. Malalaman mo rin yan, especially here with the Hermit card, may soul searching ka, di ba? So, inaalam mo, binubusisi mo, nagtatanong-tanong ka, naglalakad-lakad ka, taking the time on your solitude para mahanap yung sagot. Darating din yan. Lalabas din yung kalinawan saka answer within this para magets mo na yung nagets mo na yung pinto ang papasukin mo, okay? In your fortune, you stand in the light of truth, discovering truth. Yes, kapitan mo lang yung katotohanan, walang kahit na sino mang makapang down sa'yo. Nakita ko rito na kapag kasi hawak mo yung truth, malilinawan yung isip mo at pag malinaw ang isip mo, alam mo agad yung tutumbukin mo, mas mabilis, mas magaan, mas maayos. Passion and pleasure, savor your life. Yes, nakita ko rito na pahalagahan ang buhay, namnamin yung mga bagay na meron ka, yung mga bagay na na-accumulate mo, yung mga bagay na pag-ibig mo, minamahal mo. Just embrace all of that and okay ka. Especially here, with the Three of Swords, nanggaling ka sa pain, nanggaling ka sa pagkadapa, nanggaling ka sa pagkalugmok at talaga namang bagsak na bagsak. Pero ngayon, sabi ko nga po, kung lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lumalabas si Three of Swords, this is a moment for you na mag-move on. Kasi naghihilom ka na. Okay? Humihilom na yung sugat, unti-unti ka nang tumatayo, nagkakaroon ulit ng confidence at kumpiyansa. This is you having this fresh start. Okay? You are now recognizing yung mga past effort mo. At dito nagre-reveal na talaga yung mga area kung saan ka kailangan ng change, kailangan ng improvement, yung mga daily routine mo, binabago mo na. Halimbawa ito, mga nakaraang buwan, puro ka iyak, puro ka lugmok, nawalan ka ng pag-asa, nawalan ka ng hope. Pero ngayon, unti-unti mo nang binabago yan.
Pati yung mga self-habits mo, self-care habits, ini-improve mo na. Naliligo ka na araw-araw kasi itong mga nakaraang buwan parang wala kang ganang maligo, wala kang ganang mag-ayos ng kuko o mag-ayos ng buhok. Pero ngayon, binabalik mo na ulit yung sigla ng buhay mo. At nakita ko yung unti-unti ka nang bumabangon and it starts with you. Ayusin mo muna sarili mo, yung mindset mo, yung puso mo, yung pananaw mo sa buhay. Susunod dyan yung ibang bagay. So, ngayon talaga, time for you to heal, to stand up, paunti-unti. Huwag mong pilitin ang sarili. Bigyan mo ng right step yan. Small steps will be okay. At pagtagal naman yan, malaking improvement na yan. So ngayon, proud na proud ako sa'yo. Talagang bumabangon ka na from something talaga mapanakit. So congrats. The Three of Swords. The Two of Pentacles. Wow. Bumalik tayo sa Two of Pentacles. 2-2 is card of alignment. So, aligned na aligned ka sa higher self mo. Nakita ko tong pagbangon na to ay talaga nag-ugat sa decision mo. Sabi mo, ayoko nang umiyak dito. Ayoko nang malugmok dito. Ayoko nang lumubog sa komunoy dito. Tatayo na ako. Talaga nakapag-decide ka na. And this is you listening to your higher self na gusto nila bumangon ka na, umandar ka na, mag-move on ka na, mag-move forward ka na sa life mo. Ibaon mo na sa limot yung lahat ng pain, lahat ng sorrow. Kung hindi mo pa kayo magpatawad, okay lang yan. Pero dapat patawarin mo sarili mo and mag-move forward ka. Huwag mong hayaan na makita nilang lahat na nakalugmok ka lang dyan. Always choose to stand up for yourself and move on, okay? In your divine messages, you have faith in your dreams. Yes, magtiwala ka sa pangarap mo. Kayang-kaya mo yan. And a new start is coming. Yes, with the Three of Swords, talagang bagong-bagong simula ang naghihintay para sa'yo. Okay? In your divine messages, yes, matapang ka this time. Matatag ka na. Malakas ka na. Have the courage, the power na ibalik yung control sa buhay mo, na ibalik yung tibay ng loob mo at lumaban ulit sa buhay. Okay? Nasa iyo ang pagbabago. Nasa iyo ang lakas. Kaya, begin with yourself. Kahit gaano karaming tao sa paligid mo ang handang tumulong sa'yo, pero ikaw mismo ayaw mong tulungan sarili mo, walang magagawa yung ibang tao. So, it starts within you. Okay? Nakita ko rin dito, disiplina, lakas ng loob, and also pagiging wais. Kung ano man daw yung mga natutunan mo in the past from this heartache, gamitin mo yung lesson at gabay para alam mo na yung green flags and red flags at yung mga dapat iwasan para yung gagawin mo this time smooth sailing na. So, matuto, maging wais, maging disiplinado para yung bagong andar ng buhay mo ay maging maganda na, okay? The Emperor card, the King of Swords, yes. You need new strategy. You need new ways, no? Baguhin mo na yung old pattern mo, yung mga old routines, yung mga bagay na mali, kilalanin mo yon para magkaroon ka ng mga bagong atake, bagong diskarte, bagong strategy, i-apply mo sa buhay mo with courage and confidence. Talagang dire-diretso ang tagumpay this time, okay? Makakabawi ka na. Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na ito ng fortune cards. You have a chain of events will affect your life. Yes, may sunod-sunod na pangyayaring magaganap this time, mga major plot points sa buhay mo, talagang nagabago na, may advancement na. Wealth, may pera daw this time, congrats po, lalagong kaperahan. And then elephant, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Yes, talagang may journey ka ngayon, whether physical na biyahe, pwedeng literal na biyahe, or mentally na biyahe, talagang makakaalapas ka na sa dati at malalaman mo na yung mga kasagutan this time. Okay? Another message you have, hammock, taking a vacation physically or mentally. Yes, kailangan talaga magbakasyon, magpahinga para luminaw ang isip. Gong, an exciting event. Yes, meron to talagang magaganap this time na exciting na mga pagbabago at new start for you. Another message you have, kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Yes, marami kang confusion, marami kang mga malabong bagay, hindi ka sure, hindi ka pa ganun ka, wala kang mapanghawakan pa, kumbaga. So ngayon, sabi dito, mag-prepare, maghanda, at saka lawakan ng isip para kung ano man ang kahinatnan, you are ready to go, you are ready to take action. Okay? Ang outcome mo, Scorpio, for October 6 to 12, you have, the Five of Swords. Sabi rito, parang gusto mo nang kumawala sa maling sistema, masyado ka nang nahirapan, na trauma, pagod ka na sa old pattern nga, ika nga, and you feel like parang gusto mo na magbago, gusto mo na alisin ang sarili mo dito at magsimula ulit. Sabi mo, hindi na worth it to eh. To mga gulo, away, sigalot, confusion with other people, with family members, sa trabaho din ganyan. So, panahon na para mag-focus ka sa mga totoo.
Narinig ko rin dito pag-usapan nyo na kahit mabigat, kahit na hard parts ito ng mga dapat pag-usapan na. Kaya nga sabi ko nga sa inyo kanina, be matured. Be matured enough in your conversation, in discussing yung mga mahihirap na bagay o mga delikadong bagay para matapos na, para makalagpas ka na dyan, para hindi mo na madala yung bigat-bigat. Sabi mo, hindi worth it to ha, hindi worth it tong mga confusion na ito, away-away ito, mga drama-drama na to. Time na for you to stand up and choose yourself. And i-separate mo na yung sarili mo rito. Ang mahalaga, nalinaw mo na, napag-usapan nyo na, and then move on ka na. Sabi mo, hindi na worth it yung pag-dwell dito. Basta maayos mo, maplansya mo, ma-tie mo in the red ribbon, you're okay. At least confident ka at yung konsensya mo malinis, kumbaga. So, move on, move forward, okay? The Five of Swords, the Magician card, yes. Kayang-kaya mo pagtagumpayan to mga medyo mahirap na parte na to sa buhay mo. Nakita ko rito, you can take action. Kayang-kaya mo tong solusyonan, aksyonan, ma-manifest mo yung paggaan, paggalaw, no? Kaya sabi rito, kung medyo makipot, medyo mahirap, kayang-kaya mo lagpasan yan. Just do your best. Use your skills at magagawa mo to with confidence and trust in yourself. Okay? Nakita ko rito, kung nasa panig ka naman ng katotohanan, wala kang dapat ikatakot. Kung ginagawa mo lang naman yung kaya mong gawin, yung tama, so bakit ka mahatakot na baliktarin ka, parang ganyan. So, nakita ko rito, kung may gusot, may away, focus ka na lang sa galing mo, focus ka na lang sa success mo at saka sa magagawa mo. Huwag mo nang silang bigyan buhay pa. Especially yung mga negang tao sa paligid, mga chismoso, mga gawa-gawa kwento, yung mga taong walang ibang ginawa kundi magdrama. So, focus on yourself, on your own growth. Basta gawin mo lang yung work mo, gawin mo lang yung makakaya mo. Kasi kaya mo naman eh. Feeling ko inggit lang yan eh. Nainggit sila sa'yo kasi magaling ka, mahusay ka, nag-i-improve ka, kaya maraming mga inggit na mata sa paligid. So ngayon, focus ka lang on yourself and on your success. Okay? Napakaganda for you. So Scorpio, ito po ang inyong October 6 to 12. Hopefully po yung nakaresonate ka. Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James, James Harder PH. God bless everybody.